Tropical Cyclone Wind Signal, nakatas na silang bahagi ng Dinagat Island at Eastern Samar Region at ilang bahagi ng Leyte at Surigao del Norte. Outer rain band ni Tropical Depression Agon ay tinaas na ni Pag-asa, makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers ang buong bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, buong bahagi ng Caraga, Eastern Mindanao at inaasang unti-unting lalapit sa may bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region sa loob ng 24 oras. Pero 93W o Tropical Depression Agon, according kay Pag-asa, posible pa itong umabot ng tropical storm na itataas naman ni Japan Meteorological Agency sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po balik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 24, 2024. Ang oras nating Boss Prime Umaga, alas 10:13 na ng umaga. Habang lumalapit itong C93W, nasa International Weather Monitoring Agencies, nanatili pa rin itong isang active low pressure area. Pero sa local natin sa Pilipinas, itinaas na nga po ito ni Pag-asa bilang Tropical Depression Agon na may 45 km per hour, initial wind speed na may at bugsong umaabot nga ng 55 km per hour as starting. Para sa kalinawan, bakit ganon? Kasi nga po, plus 8 hours po kasi ang oras natin sa Pilipinas. So kapag automatic tropical cyclone forecast detection yan, nag-a-advance po ang oras ng 8 hours. So ibig sabihin po yan, yung wind speed ratio, nadadagdagan yan ng at least nadadagdagan ng 1.8 ratio or 1.4 ratio kapag ahead ng 8 hours yung oras. Since ang Pilipinas ay advance po ng 8 oras compared sa mga western countries, kaya mapapansin ninyo ay ahead po ang oras natin sa Pilipinas, kaya yung wind speed ay ahead din po sa tropical cyclone forecast system. At which is pumasok na nga po sa 45 km per hour, which is pumasok po sa border grid natin na bilang tropical depression category. Kaya itinaas na yan kaninang madaling araw ni Pag-asa as a local name at kauna-unahan nating bagyo ngayong taon, Tropical Depression Agon. So huwag po tayo magtataka at huwag nating ibabash yung mga international weather agencies. Pareho lamang yan, na taon lamang mas ahead po ang oras natin sa Pilipinas. Ganun po yan. Asahan po, susunod na ang mga ibang western countries, gaya na lamang ng infirmary sa Hawaii at yung iba pang western agencies. Susunod po yan at biglang yan mag-ahead. Magbubush yan ng more than ahead of 8 hours kapag nagsimula na yung umahid yan o tumaas sa mga international weather agencies rather. So, pare-pareho lamang po yan mga folks ha. Pero bago lahat ay unahin muna natin ilagay na ating panahon muna gamit ang aking Team Weather Monitoring System sa dashboard. At makikita natin yung current conditions pa rin natin dito sa Metro Manila ay overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin ang umiiral. So, makikita natin sa bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon ay patuloy pa rin makakaranas pa rin ng humid at maalisangang panahon nitong maghapon dahil nasa bahagi pa rin ng bandang Eastern Visayas ang pinaka-outer rain bands. Pero unti-unti nang nararamdaman dito ng mga taga-Sorsogon at Catanduanes dahil nga po sa lawak ng outer rain band nito. So sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze pa rin at malinsangan na may ilang few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery, medyo may mga water vapor na po na umiiral sa may silangang bahagi ng Quezon Province, particularly dyan sa bahagi ng Aurora Region, papapanay ng Atimonan, Quezon at Camarines Norte. Kung titingnan natin ng mas detalye ay makikita sa pinaka-Dopplers radar imagery natin ay makikita na po ay malakasan na mga pag-ulan, ilang moderate and some heavy rain showers na po ang umiral, lalo na dyan sa bahagi ng Northern Mindanao, ng Cagayan de Oro hanggang Ginuog at umi-extend
dyan sa bandang Iligan at Dapitan. So ganyan po kalawak yung outer rain band nitong si Tropical Depression Agon or 93W in international agencies at nakataas na nga po sa Tropical Cyclone Signal number 1 ang buong Eastern Samar, Dinagat Islands, ilang bahagi ng Surigao del Norte at dyan sa bahagi rin ng Leyte area. Unti-unting tataas yan habang lumalapit itong si 93W or Tropical Depression Agon ha. So, ingat sa mga kababayan natin na posibleng bahain pa rin dahil nakataas po ang red potential sa buong Samar Island at Leyte at nakamoderate naman sa bahagi po ng Sorsogon, Catanduanes, buong Masbate, ilang bahagi ng Central Visayas hanggang ilang areas ng Negros Region at sa Mindanao naman ng ilang bahagi ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at ilang bahagi dyan sa parte ng Butuan hanggang Cagayan de Oro at buong bahagi ng Eastern Mindanao. Sa sobrang lawak, umaabot po hanggang Davao Oriental yung outer rain band nito. So, asahan na nakakaranas kayo ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically moderate and heavy rain showers. So, ingat na lamang kung magkaroon kayo ng biglaang pagtaas ng pagbaha, lalo na ng mga taga-Eastern Samar. At sa bahagi naman, mula sa may Southern Luzon, siyempre, mula sa bandang Bicol Region, unang-munang makakaramdam ang Sorsogon area, pataas na yan, ng Legazpi hanggang bandang Iriga, Naga, Caramoan at Catanduanes. Ayan, makikita natin at umaabot na nga po sa extending more than 10 mm ang rainfall to 13 millimeters ang total rainfall. So probably mga naglalaro na sa hanggang 20 millimeters yung pinaka approximate na umaabot na malakas ang pag-ulan dyan sa bahagi ng Bicol Region. Paghandaan po ito at asahan po ang posible pa rin mga biglaang flash floods. Pag-ingat kung sakaling tuloy-tuloy ito ngayong maghapon. Samantala sa bahagi naman ng Luzon, typically ang silangang bahagi pa rin ng Quezon Province mula Isabela, pababa ng Kasiguran Aurora at dyan sa bahagi ng Quezon Province, Infanta, papasok na ng Atimonan, Plaridel hanggang Camarines Norte ay unti-unti na rin kayo nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pag-iklat at pagtulog dahil sa medyo umaabot yung mga ilang trough at yung southwesterly wind flow na mahina, medyo humahatak na ng bahagya, lalo na dito sa bahagi nga po ng kanluran ng Visayas region. Medyo bahagya pong nahahatak ito ng konti, hindi lamang masyado paramdam dahil medyo manipis pa lamang ang southwesterly wind flow nito. Pero expected na unti-unting medyo nahahatak yan, magdudulot pa rin ng mga pag-water vapor at magdadala pa rin ng karagdagang ulan. So take note yan, kitang-kita po sa radar na lalo na sa bahagi ng Catanduanes at Legazpi hanggang Sorsogon, probably makikita dito heavy rain showers po ang ini-expect na bubuhos dyan sa inyo. So ingat mga folks Samantala, sa lowest temperature, nilitala ng aking weather station sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 29.2 degrees Celsius kaninang 5:36 a.m. Pero kahapon, grabe ang air temperature sa amin kahapon Maabot ng 37.4 degrees Celsius ang napakataas naming air temperature kahapon dito ng hapon at 2:31 a.m. Nangangulugan lamang na napakataas din ng aming heat index na maabot pa rin ng 48.9 degrees Celsius ang aming init pandama. Kung tatabi naman sa mga official heat index mula sa weather stations ni Pag-asa at makikita natin dito ay nangunguna sa may pinakamataas na heat indexes na may 47 degrees Celsius ang nangunguna sa may pinakamataas according dito. Diyan sa Lawag City, Ilocos Norte. Sumunod ang bahagi nga po ng Birac at Catanduanes, yan, 47 degrees Celsius yan. At yun, dalawa ang may 47 degrees Celsius, ang Birac at Catanduanes at ang Lawag, Ilocos Norte. Pamangalawa naman na may tigpo 46 degrees Celsius na may mataas na heat index, ang area na ito ng Capiz, Rojas City, Capiz ba ito? Hindi, Mambusaw sa Capiz at dyan sa Iloilo na may tigpo 46 degrees Celsius. Kasama na rin ang Katarman Northern Samar na may 46 degrees Celsius din na pumapangalawa sa pinakamataas na temperatura. Interesting na lamang ninyo yung kasunod niyan. Ibig sabihin lamang nangunguna kami sa may Caloocan pa rin na may pinakamataas na heat index.
At sumunod lamang ang nabanggit ko nga sa may bandang Lawag, Ilocos Norte at dito din sa bahagi nga po ito ng Virac, Catanduanes na may 47 degrees Celsius ang heat index. Kasalukuyan naman, as of 9:58 AM ay nasa 46 degrees Celsius na po ang aming heat index sa Caloocan. So, expected po, ngayong maghapon, mas makakaranas na naman tayo ng humid at maalinsang panahon. So, malagkit-lagkit na naman ito kapag tayo ay pinapawisan. At inaasahan niya maghapon, pwede pa rin kayo magpatuyo ng inyong pangasinampay, pero medyo mabagal-bagal po itong magpatuyo kahit na mainit. Kasi nga po, mataas ang ating relative humidity, kasabay ng mataas din na heat index. Samantala sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna naman sa may grabe init ang Ambulong na may 38.7 degrees Celsius na nangunguna sa bansa. Lumalabas, pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 37.4 degrees Celsius na grabe ang init. Sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na may lowest of 18.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Inula naman, ang Borongan Eastern Samar naman ay nakakaranas na ng grabing mga pag-ulan na may 63.1 mm ang total rainfall. At asahang mas tataas yan ngayong araw dahil sa lumalapit na nga po at nakakaranas na ngayon sila ng mga pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan yan dahil sa paglapit ni Tropical Depression Agon. Sa atin namang outside relative humidity, 67% po ang ating outside humidity at tumaas ito ng 3% since last hour. At nasa 1,009.8 hectopascals po ang ating atmospheric pressure at mabagal itong tumataas since last hour. So, inaasahan po na medyo maalinsangan at humid po o humid ang ating mararamdamang temperatura ngayong araw ha, especially dito sa Metro Manila. Sa high tide and low tide status, kasalukuyan pong nasa maximum high tide po tayo. So may 7 hours and 49 minutes pa po to low tide. Ibig sabihin lamang ay mataas pa rin ang level ng high tide dyan sa Pangpang ng Manila Bay. So pwede pa rin kayong lumayag dyan sa Pangpang ng Manila Bay at bandang Cavite of Coast. So ingat na lamang sa mga kabataan natin na maliligo. Magsama pa rin kayo ng mga kasama ha. Huwag po magsosolo dahil delikado po. Dahil malalim po ang level ng karagatan dyan sa Pangpang. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw, kaninang 5:26 AM, inaasang lulubog ito mamayang 6:19 PM. Ang ating 100% illuminated pa rin, na waning gibos na, ay sisikat naman ito mamayang gabi na at 7:01 PM. At inaasang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga, 6:24 AM. At ang ating local weather outlook para ngayong Biyernes, ditong weekend, ay nasa magiging partly cloudy ang ating maghapon daw na may localized thunderstorms, posibleng localized thunderstorms sa hapon. Nasa 39 to 40% ang tsansa ng uulanin kami sa Caloocan o hindi man sa Caloocan ay maaaring dyan sa Bateng, Quezon City at ilang bahagi ng Taytay, Rizal hanggang bandang Quezon Province. At kung sa katimugang bahagi naman ay bahagi ng bandang Cavite or bandang Tagaytay o dyan sa malapit sa area ng Laguna or ng areas ng Calabarzon area. Sa norte naman, probably ang silangang bahagi ng Nodo Luzon, especially dyan sa Quezon Province na naman, sa may Aurora Region, Isabela at asahan din ang Camarines Norte. Dahil nga po sa presence ng outer rain band na medyo umaabot dyan mula sa binabantay nating si Tropical Depression Agon. At kung titingnan natin sa local weather advisory, ayon dito sa Data PD Pag-asa, naitala nila ito kaninang 3 o'clock AM. Namataan nila sa layong 350 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur, na may maximum sustained nga na starting wind speed palagi madalas na 45 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot niya ng 55 km per hour. Gaya na ating sinasabi, ay dahil pumasok po o nasa advanced stage kasi ng oras, kaya pumalo sa 45 km an hour ang near center nito, which is pumasok nga po as tropical depression na tinawag na nga po sa local name na Agon. Pero kung papansinin natin sa international weather agencies ng ATCF ay hindi pa rin ito umaabot. At kung mapapansin niyo nasa 40 km per hour lamang ang initial 1 minute average wind speed dito at bugsong umaabot nga po ng 57 km per hour na po. So hindi pa to masyado sufficient. Hindi pa to umaabot ng border ng tropical depression, pero considering na rin dahil sa pagtaas
ng initial wind speed, consider na natin yan as tropical depression na rin. Antayin na lamang natin na umabot sa pinaka-border ng limit kung saan i-declare ng aking automatic monitoring system bilang tropical depression na rin. Well, may nagko-comment din sa ating mga kababayan na bakit hindi ko raw i-include yung data feed ni Pag-asa bukod dun sa ilang data feed na dynamic sa aking webpage para sa mga gusto makita pa rin yung local na situational weather awareness natin. Well, binanggit ko na po yan so many times mga folks eh. Makikita niyo yan sa ating weather forecast and advisories. Ayan. Makikita po dito yung weather advisories for the Philippines para sa local weather advisories natin. Ito yung lahat ng mga data feed ng Pag-asa, kabilang na rin yung ating dati kong hinahangaan na isang kauna-unahang weather vlogger noon na si Mike Padua. Nakalagay po dyan. At makikita nito sa ating local weather advisory, ito po yung puro sa Pilipinas ha. Kasama na dito yung kay Pag-asa. Makikita niyo yung pinaka-daily weather synopsis lahat. Maging sa forecast, advisories, kasama na ang tropical cyclone na dinagdag natin. Yan. Tropical cyclone bulletin, nandyan na rin din po lahat. So, naka-dynamic feed na rin po yan mga folks. Maging sa tropical cyclone, kapag mayroong tropical cyclone assessment monitoring si Pag-asa, automatic naka-dynamic lalabas yan dito sa aking webpage. Under pa rin yan ng weather forecast and advisories. Dito yan sa weather advisories for the Philippines. So, diyan po man nyo makikita mga folks ha. Maging kay Mike Padua, courtesy po sa kanya. At least, nilalagay ko para sa commemorative at bilang paalaala ko kasi ito na siya ang dahilan kung bakit naging interest ako na magkaroon din ng advanced weather programming using webpage. Kasi kung natatandaan ko, after Super Typhoon Osang yata yun, nakita ko ang webpage ni Mike Padua. At doon ako nagkaroon ng interest na, may kauna-unahang vlogger, weather vlogger sa Pilipinas at kauna-unahang weather vlogger na may sariling webpage, which is nainganyo ako at na-inspire na gumawa ng kagaya ng ginagawa ni Mr. Mike Padua. So, para sa pagkilala ko sa kanya, ay nilagay ko at sinama ko maging dynamic o dynamic feed yung kanyang graphical satellite and analysis. So, gusto malaman ng mga Pilipino natin para sa mga kababayan natin na malaman pa rin ang local weather advisory. Makikita ninyo yan dito, lahat po ng data feed ni Pag-asa, maging sa tropical track intensity forecast, tropical cyclone bulletin, lahat nandyan po. Dynamic po yan. Every time na nagkakaroon ng latest update si Pag-asa, automatic nag-a-update yan dito mga folks. So, sa mga kababayan natin na nagsasabi na wala po, kung wala, bakit daw wala akong local weather advisory? Meron po. Kompleto yan. At nandyan na po lahat sa aking Pimo Weather webpage monitoring system. So, yun po. Malinaw yan mga folks ha. So, samantala, tingnan muna natin ang lagay ng ating panahon, lalo na itong bagyong si Agon. At sa maapektong lugar, lalo na dito sa bahagi ng Northern Luzon, nakikita po ang silangang bahagi ng Northern Luzon ay una po munang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na at dahil wala na pong presence ng easter list, naging manipis na po ito. Unti-unting numinipis na po ang easter list dahil nga po natatabunan na po ng outer rain band unti-unti ni Tropical Depression Agon o 93W ay nagkakaroon na po ng mga cluster ng mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon, lalo na ang Isabela at areas ng Quezon Province, ng Aurora Region. So nakakaranas ngayon sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, moderate and heavy rain showers po ang area na yan. So paghandaan po ang posibleng pagbaha, unti-unti yan. Sa loob ng 24 oras ay unti-unti na kayong makakaranas ng tuloy-tuloy ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil sa accumulated nito na nagkakaroon ng shearing, dahil nga po sa mainit na bahagi dito sa itaas ni Agon, so nagkakaroon tuloy ng causing shear water vapor sa paligid nito na nagdudulot po ng cluster na kaulapan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Parang shear line ito. Ang kaibahan nga lang, yung malamig na hangin na outer rain band ni Agon, sumasalubong kasi sa manifest na easter list dito sa itaas. May easter list line pa rin kasi dito sa itaas. Yan. Bagamat numinipis ito, mainit na temperatura pa rin siya. At dahil sumasalubong dito sa malamig na hangin, nang mula sa outer rain band ni Agon,
nagkakaroon po ng parang shear line sa paligid nito at trough o cluster ng kaulapan naman dito na nagdudulot po ng mga pag-ulan. So, syempre, kapag ang init at lamig nagsasalubong, alam na po natin na mangyari, magkakaroon po ng water vapor. Yan ang tuloy-tuloy ng water vapor at magdudulot po ng mga pag-uulan. Dahil unti-unti kasi lumalamig na ang paligid dyan habang lumalapit yung outer rain band ni Agon na napakalawak po mga folks. So, despite na hindi pa sapat yung lakas ni Agon, pero yung dala nitong ulan ay grabe po. At makikita po sa bahagi nga po ng Quezon Province sa Aurora Region, nakakaranas na rin sila ng mga cluster ng mga heavy rain showers. Pero kung papansin niyo sa extreme Northern Luzon, nananatiling maalinsangan at katamtaman pa rin lagay ng panahon at buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, ng Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, the rest ng La Union, Benguet, Baguio, Pangasinan at Zambales at ilang bahagi ng Central Luzon ay patuloy pa rin kinakakaranas ng katamtaman at maalinsangang panahon nga po. At despite na mayroon pa rin patuloy na frontal system sa Hilaga, lalo na sa bahagi ng Taiwan na nagdudulot po ng malakasan din ng mga localized thunderstorm sa kanila, ay hindi masyadong nagpapang-abot ngayon dito sa may extreme Luzon dahil yung wind wave ng mahinang southwesterly wind flow unti-unti na kasing nagre-redevelop dahil unti-unti medyo nahahatak ni Agon. Bagamat napakanipis at napakaliit lamang ang bahagi ng southwesterly wind flow, medyo naapektuhan ngayon ang galaw nitong frontal system sa itaas. So medyo hindi ngayon nagkakaroon ng influence dyan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So generally, ang buong kanluran ng Northern Luzon, mapapansin ninyo ay patuloy pa rin kayo makakaramdam ng maaraw at maalisangang panahon. Yung kalahati na niyan ng Central Luzon, mula Tarlac, pababa na ng Bulacan, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Laguna, Batangas area, sa ngayon ay maaraw at maalisangan muna. Pero anytime magkakaroon tayo ng overcast and gloomy, so anytime magkakaroon tayo ng mas maulap na papaurin, medyo magiging makulimlim sa atin sa Metro Manila, especially sa hapon, so expected pa rin ang biglaang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na kapag yung cluster na kaulapan sa may bandang Quezon Province at Camarines Norte ay medyo maglalawak yung cluster na aabot sa parting Metro Manila. So hopefully medyo magpang-abot yan para medyo magiging makulimlim sa atin sa Metro Manila na magdudulot din ng mga isolated rain showers. At the rest ng buong bahagi ng Mimaropa dahil sa unti-unting influence na rin ng mga kaulapan dito sa bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Mindoro at Southern Luzon, unti-unting nagkakaroon kayo ng party, Tomosil County unti-unti. Kaya asahan ang medyo unti-unti na rin pagpakulimlim, lalo na sa bahagi ng Bicol Region na nakakaranas na rin ng unti-unting maulap, na himpapurin at mga kalat-kalat na pagulan. Unti-unting lalakas yan habang lumalapit itong si Agon. Pero dito sa may bandang kanluran ng Mimaropa, lalo na sa Palawan, ay patuloy pa rin kayo magiging malinsangan dyan. Maaraw at ilang party cloudy lamang ang iiral. Depende sa magiging lawak ng influence ng outer rain band nitong si Agon, ay posible pa rin magpang-abot ang outer rain band sa bahagi nga po ito ng Mindoro area. So hindi natin niro-rule out ang potensyal na aabutin pa rin ng mga pag-ulan maging sa bahagi ng Metro Manila pagdating po ng Linggo o Sabado po. So pagdating kasi ng mga bandang Sabado, bukas o Linggo ay nasa bahagi na po ng Bicol Region ang sentro nitong si Agon. Kaya yung outer rain band, asahan na po natin o expected natin o i-anticipate na natin na aabutan yan ang buong bahagi ng Metro Manila at buong bahagi ng Calabarzon area. Siyempre, kung aabutan ba ang bahagi ng kanluran ng Luzon, hindi rin natin niro-roll out, magdedepende po yan sa outer rain band. Pero sa ngayon, ay hindi pa muna natin ina-anticipate na aabutin ng malalasang pag-ulan ang bahagi ng Luzon. Depende yan sa magiging galaw nitong si Agon sa susunod na 24 oras. Just in case, paghandaan pa rin ang mga magiging pag-ulan nito habang kumikilos pa west-northwestward sa buong kalupaan ng bahagi nga po ng Eastern Samar. So within 24 hours, posible na itong maglandfall at nabanggit ko na yan sa aking Facebook page dyan sa bahagi nga po ng Guian Eastern Samar or Hamonhon Island or maaring sa Tacloban. Depende sa galaw ng ating ensemble forecast mga folks. So buong bahagi ng Southern Luzon magiging maulap na po at kalat-katatapag ulan at ang buong bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas ay moderate to heavy rain showers na po ang nararanasan ninyo dyan
at nakataas na po ang yellow to red potential floods ang buong bahagi ng Central Visayas at Eastern Visayas. At maya-maya, damay na rin ang kalurang bahagi ng Visayas. So, hindi na natin isa-isahin yan. Anticipated na natin na uulanin kayo dyan maghapon na. At kabilang na, lalo na ang buong Leyte at Eastern Samar, naka-red warning po ang potential na babain sa inyo dyan. So, automatic ay asahan na po ang mga pagbaha. At ingat po sa potential na biglang pagguho ng lupa dahil nga po sa biglaang malakasang pag-ulan. At ang sakop nito ng malawakang cluster, cloud cluster nito ni Tropical Depression Agon, damay na rin ang buong bahagi ng Northern Mindanao, Eastern Mindanao, lalo na ang Dinagat Island at Surigao del Norte, and the rest ng Davao Oriental, Caraga, hanggang Davao de Oro na po yan sa Compostela Valley. Magiging mostly cloudy na po kayo dyan at kalat-kalat na pag-ulan, moderate to heavy rain showers, so ingat pa rin sa potential na pagbaha at wag naman sana mangyari ang biglang pagguho ng lupa. Damay na rin ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula na unti-unti kayo nagiging mostly cloudy dyan, kabilang na ang BARMM, ang Sorsogon area, kalat-kalat na pag-ulan at ilang moderate na po na mga ulan dyan ang inyong mararanasan ha, at hindi pa rin natin niro-roll out ang aabutan kayo dyan ng heavy rain showers. So, titingnan natin mula sa Himawari 8 ay ang lawak ng sakop nitong si Agon. Ito yung pinakasentro na niya. At yung outer rain band niya ay napakalawak na po. Ayan, so nagpang-abot halos hanggang Bicol region. So yung outer rain band na yan ay expected po abot hanggang sa bahagi na nga po ito ng buong Northern Mindanao, Eastern Mindanao, buong bahagi ng Central Mindanao, Davao Oriental man yan, Davao del Sur, at buong bahagi ng Sorsogon area. Nakakaranas na ngayon kayo ng mga kalat-kalat ulan dyan. Typically, dyan sa bahagi mga po ng Coronadal. Ilang bahagi ng General Santos City at Cotabato, so expected po na magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Di bali ng medyo katamtaman na magiging pag-ulan sa area na yan ng Mindanao, sa west portion sa Mindanao, at least paibsan muna ang grabing temperatura. Yun naman po ang importante natin sa ngayon. Ang medyo worrisome na lamang ng konti, ang bahagi nga po ng Eastern Samar region na nakataas po sa red flood ang potential dyan. Kung titingnan natin sa rain contour mula sa data feed ni Pag-asa, naka-heavy rain na po ang buong eastern, lalo na sa norte ng Samar region, lalo na ang Katarman Northern Samar. Ingat po, din nakakaranas kayo ngayon dyan ng heavy rain range. At dyan sa bahagi ng buong Lawang, pababa na yan ng bandang Borongan City, Eastern Samar. Natatamay na rin ang buong Sorsogon, Batan Island, Rapu-Rapu, Karamuan, at nabanggit ko na rin ang Catanduanes at Masbate. Nakataas na po sa moderate to heavy rain showers. At sa Mindanao naman, abot nga po sa Zamboanga Peninsula, according dito sa contour. So, very high focusing ang uulanin ng mga heavy rain to violent rain showers ang Eastern Samar region. So, watch out po sa mga areas na yan at sa mga potential na dadaanin ng bagyo ha. Yan, kasama na ang buong Tacloban, Leyte, Masbate. Nabanggit ko na nga rin po sa Facebook page, kasama na ang Iriga, Legazpi, all the way hanggang dyan na rin sa Camarines Norte ha, at Camarines Sur. So potentially aabutan kayo ng mga dadaanan niya ng bagyo. So kung hindi magbabago ang ensemble, yan po ay hanggang sa loob ng 66-hour period ang dadaanan ni Agon. So yan po ang ating inaasahan at hindi na masyado isa-isain nga po ang buong bahagi ng Mindanao dahil totally ay natatabunan na po ng outer rain band. So, yun lang po ang ating asahan ngayon at maliban sa bahagi ng Metro Manila, magiging maaraw at humid muna tayo ngayon. Unti-unti lamang tayo makakaranas ng mas maulap na himpapawarin unti-unti sa loob ng 24 oras. Depende sa galaw ng cluster na ito sa silangang bahagi ng Luzon at Southern Luzon. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector and as of 10:30 AM dito sa aking infirmary tropical cyclone sector, ang central wind speed na ngayon nito ni 93W ay nasa maximum sustained winds of 41 km per hour at bugsong maabot ng 51 km per hour. Central air pressure nito is 1,002.58 hectopascals. So hindi pa siya masyadong pasok pero consider na natin itong tropical depression mga folks. Antay na lamang natin na pumasok yan sa pinaka-border ng tropical depression line. So na mapapansing invest pa rin ito as of this time.
At kung titingnan naman natin sa isa pang agencies, ito ay nasa sustain pa rin na 37 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 46 kilometers per hour. Ngayon, sa Pilipinas kasi plus 8 hours po, automatic, ang ating maximum initial wind speed ay 45 to 46 kilometers per hour na po. Kung dadagdagan natin yung 1.4 ratio, automatic talaga pasok yan sa 55 kilometers per hour na bugso ng hangin. Ganun po yung computation niya. So dahil less po at nauna tayo, kaya mapapansin niyo yung mas lesser pa ang wind speed ng 1 minute average. Antayin natin na pumasok ang 10 minute average na sa kanila or magsumunod na ang kasunod na 1 minute average wind speed. Papalo na rin yan sa tropical depression. Sa ngayon, ang layo nito ay nasa layong 224.6 o ira-round out natin ay nasa 225 kilometers southeast ng Tandag, Surigao del Sur. So makikita natin dito na masado na siyang malapit sa kalupaan. So halos yung pinaka-inward rainfall niya ay makikitang halos malapit na nga po sa may Surigao del Sur area. At kung babalikan ninyo yung pinost ko sa aking Facebook page, inaasahan itong kikilos pa west-northwestward at napapansin natin ang bilis na ngayon nito ay nasa around 25 kilometers an hour. Medyo mabilis-bilis po yung kilos niya. So in-expected natin within 24 hours, posible itong tumama o unang kabigin ang Hamonhon Island. Depende yan sa changes ng ensemble forecast ibig sabihin, pwede pang magbago yan. At maaring dyan sa may Gian Eastern Samar, unang maglandfall kung lumihis sa may Hamonhon or kung lumihis man ng Hamonhon, dumiretso ito ng Tacloban. Dahil may nakikitaan tayo na ilang ensemble line na tatama ng Tacloban. So either dyan or Hernani, Eastern Samar, pwede pa rin itong tamaan. So, depende yan sa area na yan na posibleng tamaan. So, kung in detail, makikita natin kung posibleng unang tamaan ng Hamonhon Island or maaring ang Gian Eastern Samar kung dito tatama. So, depende. Pwede ang Hernani or Gian Eastern Samar. Or kung dito naman tumawid o lumihis ng bandang Hamonhon Island, yung pinakamata, sentro nito, ay maaring unang tamaan ang Tacloban City. So malawak-lawak yung unang itatamaan. O sa paligid nito ng Tacloban ay unang tatamaan. Pero malinaw sa Tacloban po ang tatamaan kung sakaling lumihis sa mga naunang nabanggit ko sa Eastern Samar region. So yun ang ina-expect natin sa loob yan ng 24 to 25 hour period na nga po yan. So mabilis-bilis na po ang magiging progress. Unless bumagal uli ang galaw nito. Ngayon ay according kay Japan Meteorological Agency, sa loob ng 24 oras, posible pa siyang itaas sa tropical storm. Bakit ganon? Dahil nga po sa influence ng sea surface temperature. At kung titignan natin, ang sea surface temperature sa paligid, naglalaro nga po sa 29 to 30 degrees Celsius. At pag sumipa yan ng at least 31 degrees Celsius, halimbawa, bigla itong lalakas at magkakaroon ng rapid intensification anytime. So, maaari pa rin lumakas yan bigla. Depende yan sa temperatura sa karagatan dito sa paligid habang ito ay kumikilos pa west-northwestward. So, yun ang nagiging basis ni GMA. So, anytime sa loob ng 24 hours ay pwede pa rin itong itaas ni Japan Meteorological Agency bilang tropical storm. Sa ngayon, nasa tropical depression pa lamang po ito. So, hintay-hintay na lamang po natin ang progress at makikita natin yung pagkilos nito na west-northwestward ay inaasahan sa loob ng 42 to 66 hour period, inaasang nasa vicinity na ito ng bandang Sorsogon o ng Camarines Sur area. At tuloy-tuloy na yan hanggang bandang pagre-record o medyo lalabas ito, tatagos ng bandang Dayat Camarines Norte, depende. At kung titingnan natin muna sa ating PC track combination, inalis ni Joint Type and Weather Centers na yung analysis nila for possible ensemble tracks nito. Dahil para sa international agencies ng Joint Type and Weather Centers na natiling na-degrade o dinegrade nila ito as medium intensification. So inalis nila muna yung possible track niya. So, parang consider sa kanila ay nanatili pa rin invest o active low pressure pa rin itong si Agon. Ngayon, kung titingnan naman natin yung ensemble forecast,
kung ano ba ang latest nito dahil real time po, nagbabago po yung ating automated ensemble forecast system. At kung babasahin ninyo sa Tropical Cyclone Advisory Forecast mula sa Joint Typhoon Weather Centers, dinowngrade nila ito sa medium na po mula sa high. So mapapansin ninyo nasa medium intensification siya na most likely within 24 hours expected lamang na beyond medium intensification lamang siya. At kay Japan Meteorological Agency na natiling tropical depression, pero inuulit ko sa loob ng 24 oras ay anytime itataas nila yan as tropical storm. Kapag ito ay nasa malapit na sa ibandang Gian Eastern Samar, yan sa susunod within 24-hour period. So hindi po tayo nagkamali ng analysis dyan. At kung titingnan naman natin sa ating automated global ensemble forecast system na gawa ng inyong lingkod at makikita po natin dito ay inaasahan at medyo kung kukunin natin yung average kasi multiple tracks kasi yan. So kung kukunin natin yung average ni Agon, nandito na kasi yung pinakasentro niya. At kung kukunin natin yung average, inaasahan nga po na posibleng nga po unang tatamaan ang Hamonhon Island. Yan And then sa loob o sa susunod na 36 hours, nasa babandang northern part ng Leyte ito, within next 42 hours, nasa may bandang Masbate ito, o baybayin ng Masbate. At sa susunod na 49 to 54 hours period, ay nasa bahagi na ito ng Camarines Sur, o pagitan ng Camarines Sur at Camarines Norte. Depende sa magiging kilos nito, dahil posible pa itong magdire-diretso pa hanggang Camarines Norte. Or posibleng mag-recurve na kaagad siya dito sa may bandang Camarines Sur. Then magre-recurve palayo, palabas ng Southern Luzon. So, hindi pa to masyado niro-roll out yung magiging kilos niya. Pwedeng dito siya kumilos o mag-recurve o pwedeng dito agad magre-recurve yan sa may bahagi nga po ng Camarines Sur. Yan, So, yung average niya, kung i-zoom natin, yan, ito yung mas maganda kasi dahil nakukuha natin ng mas detalye. Inaasahan tatamaan ang bahagi ng Legazpi, Iriga, yan. Buong City of Irigan, Naga, hanggang Dayat Camarines Sur, yan. Camarines Norte, rather, Pagitan. So pagka umabot ito ng Dayat Camarines Norte, posible pa rin itong abutin. Pero kung yung average na bigla itong kumabig ng bahagya, nag-recurve kaagad sa bandang Naga, yan, o City of Iriga, ay maaaring lalabas na kaagad ito mula sa Camarines Sur area. So yun po ang posible niya. At hindi natin i-roll out ay na maaaring umabot pa ito ng Camarines Sur o Dayat Camarines Sur bago ito mag-recurve palabas ng Philippine Sea dito sa may bandang east ng Luzon area o Southern Luzon. Then babaybay ito, magre-recurve ito pa northeast. Yan. Sa susunod na 66 to 72 hour period. Yan yung makikita niyo yung numero na yan, yan yung oras. Oras yan. Para at least malalaman natin yung possible track nito sa loob ng bawat oras na ibinibigay natin. Kaya meron tayong eksaktong detalye para sa ensemble forecast. Kaya malinaw dito sa loob ng 24 hours ay inaasahan itong lalapit nito sa may bandang Hamonhon Island at posible nga po itong maglandfall dito sa may bandang Hamonhon Island. At kung lilihis ito, maaari unang tamaan ang bahagi nga po ng Tacloban. So depende, pwedeng Hamonhon Island, pwedeng Gian Eastern Samar, or bandang Hernani, depende, or Tacloban City. So yan po ang mga possible na magkakaroon ng landfall scenario. Kung mas bumaba naman yung track niya, posibleng tamaan ang bahagi ng Loreto sa Dinagat Island na maituturing na first landfall scenario. So depende yan sa average na magiging kilos ni Tropical Depression Hamonhon. Yan ang possible track niyan. Sa loob ng 24 to 30 hour period po. Malinaw naman yan doon sa oras. 24 hours, nandito siya. At 30 hours, bandang dito na siya. Sa may bandang Salcedo o bandang Gian, Eastern Samar. So dito sa loob ng 24 oras, posible na siyang itawag ni Japan Meteorological Agency bilang tropical storm.
So, posibleng isunod na rin ni Pag-asa yan na itaas as tropical storm. Dahil kung titingnan natin, ay kahit hindi ko pantingnan kay Pag-asa yan, na natiling significant na nasa tropical depression pa rin siya sa buong 2 days. So, kung itaas siya ni JMA, maaaring susunod na rin si Pag-asa. At babaguhin nila yan at itataas na rin nila sa tropical storm. So, yun po yung magiging analysis natin dyan sa magiging track ni Tropical Depression Agona. Mag-a-update yan dahil real time po, nagbabago-bago ang ensemble forecast track na yan habang lumalapit itong si Tropical Depression Agona, which is ipopost ko yan sa ating Facebook page. Kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mapapansin niyo po na nanatiling mahina o yung mahinang bagyo lamang siya na maituturing base sa Global Spectral Model. Yan o. Kung titingnan natin, yung anomaly ay naglalaro lamang sa 60% yung anomaly niya. At dito naman sa TCFP anomaly ay naglalaro sa at least 50%. So, pinapakita lamang dito na natiling mahinang bagyo ang indikasyon dito. Bagamat mas itinataas ito ni Pag-asa at JMA. So, wala tayong magagawa dyan. At kung pagbabasa naman natin ang mean sea level pressure, makikita ninyo na naglalaro sa mahinang bagyo lamang itong si Agon. Habang nasa kalupaan ito ng Eastern Samar hanggang sa bahagi nga po ng Bicol Region sa loob ng 22 to 48 o 55-hour period. At paglabas nito ng bandang Camarines Norte, bago ito mag-recurve, dito pa lamang siya mag-enhance. Yan, posibleng umabot ng tropical storm. Yan. At habang lumalayo ito sa bahagi nga po ng Isabela, sa baybayin ng Isabela sa northeastern Luzon, unti-unti itong magiging tropical storm at posible pa itong mag-severe tropical storm habang lumalayo nga po sa hilagan-silangan ng Luzon, approximate ahead of time mga May 26 to 27, 2024. So, for delicate na detalye, inaasahan natin na manatiling mahinang bagyo ito na magdadala nga lang ng napakalawak na pag-ulan starting bukas, yan, hanggang sa linggo. Yan, inaasahan lalabas na ito o expected lalabas na ito ng bandang Camarines Norte at pagdating ng bandang May 27 ay magiging tropical storm siya uli. Magkakaroon siya ng re-enhancement at posible pang umabot ng severe tropical storm or manatili lamang siya hanggang tropical storm, pagitan ng severe tropical storm. Yan, hanggang sa ito'y lalayo na ng northeastern Luzon by May 27, 2024. So bandang next Monday na po ito, inaasang lalabas o lalayo sa kalupaan nga po ng northeastern Luzon. So yun na po ang malinaw dyan ha, according dito sa Global Spectral Model. Ganon din ang pinapakita sa mga iba't ibang mga weather agencies ay inaasahan din by bukas, starting bukas hanggang linggo, inaasahan na sa kalupaan nga po ito ng Eastern Visayas hanggang Bicol Region at inaasahang lalabas ito by siguro linggo na po ng gabi at Lunes ng madaling araw, inaasahang nasa karagatan na nga po ito ng Eastern Luzon. Then, kikilos ito pa east-northeastward o northeastward. Alayo nga po ng northeastern Luzon by Monday na nga po ito or Tuesday. So, yun po yung estimated ahead of time natin ng analysis na magiging kilos nito. Dahil halos, pare-pareho na po ang ipinapakita ng mga iba't ibang weather agencies. Ayan, no? So, wala na po tayong magiging pagdududa dyan. Highest significant na po na ganyan ang magiging kilos talaga ni Tropical Depression Agon o 93W sa International Weather Agency. At dahil dyan, medyo delikado po pumalaot ang ating mga malilit na mangingisda ngayon sa buong silangan ng baybayin at asahan unti-unting magkakaroon ng gale warning. Nakataas na po ang gale warning dyan. Sigurado yan mula sa Pag-asa. Inasang nakataas na po dyan at pinag-iingat na po ang mga papalaot dahil inasang mataas na po ang alon dyan from 1.25 meters ang taas ng magiging alon dyan mga folks. So kung maaari ay wag muna o mag-restrain muna po kayo dyan dahil may kasama po na gale force wind dyan o malakas na hangin. Kaya ingat po muna o kung maaaring mag-restrain po muna kayo pumalaot ngayong maghapon.
At hanggang sa susunod na, hanggang linggo na po yan, maaaring manatiling mataas po ang pag-alon sa buong silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas area. Dito na naman sa may bandang hinatuan siguro paba ng Davao de Oro sa baybayin ay mukhang kaya-kaya pa po pumalaot dyan. Pero mula Dinagat Island hanggang dyan sa may bandang buong Eastern Samar at Bicol Region sa Catanduanes, medyo delikado na po pumalaot dahil malakas-lakas na po ang alon dyan at mataas at malakas din ang bugso ng hangin. So yun lamang po ang ating analysis sa ngayon at inasahan sa loob ng 2 araw ay mukhang delikadong pumalaot sa mga nabanggit kong areas. Sa ulat din doon naman, so far, bisitahin natin. At mula kaninang 12 AM, wala naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas since 12 AM ng madaling araw according sa data PDP box. At sa aking seismometer at seismograph, may nakikita na naman tayo na anomaly na local earthquakes po ito hindi ito natural earthquakes. So, posibleng nagkasabay ito sa geomagnetic field dahil meron tayong moderate na geomagnetic storm na tumama sa Earth. So, posible nagkaroon ng epekto sa aking seismograph. So, normally yan, hindi po yan natural earthquakes, local earthquakes o man-made earthquake lamang yan. So, mag-ialisto pa rin tayo just in case mga folks. At mula naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas sa ngayon. At base naman sa International Seismic Network ay naglalaro sa magnitude 4.4 hanggang 4.5 ang naitala rito. At meron din tayong naitala sa Pilipinas. Ito ay magnitude 3. Yan, na-detect pa rin sa may bahagi pa rin ng bandang Mindanao area. Probably kani-kanina yung bandang Surigao del Sur siguro yun. Yan, or dito sa bandang Governor Generoso. So, yan, yung paligid niyan. Mga na magnitude 3, yan o. So, yun lamang ang naitala nito. So, kung bibilangin naman natin yung total earthquakes, historical earthquakes for the month of May 2024, para sa gustong malaman ang bilang. Anyway, sa mga gustong malaman ulit kung ilan ang total earthquakes natin from January to May 2024, ayan, nasa total of 5,543 total earthquakes na po tayo since January. At for the month of May naman, yan, ay may total of 927 earthquakes na po tayo. Ang bilis, no? 891 dito is magnitude 2.0 pataas, 32 dito ay magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. At sa awa naman ng Diyos ay wala naman tayong naitala na magnitude 6.0 o kahit 7.0 so far. So magandang balita pa rin ito kahit papaano. At wag na nating hangadin pa na magkaroon pa tayo ng magnitude 6.0 pataas. At least kahit papaano nasa 4 lamang ang ating magnitude 5.0 pataas. At the rest, puro mga moderate, minor to moderate lamang. Pero mas madalas o mas marami pa rin ang nililindol ang bahagi nga po ng Surigao del Sur and the rest ng bandang south of Mindanao. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin, kabilang na rin ang Eastern Visayas area. Then, nakapagtala po tayo ng 2 magnitude 5.0 mahigit dyan. At sa the rest naman sa so far, wala naman tayong naitala na mahigit sa magnitude 5 na mga paglindol. Mga manginang-ilan lamang, typically sa bahagi pa rin ng bandang Batangas, at dyan sa bahagi pa rin ng bandang Puerto Galera or bandang Calatagan, Batangas area ang mas niyayanig. Probably dahil sa medyo magalaw po ang pagyanig ng ating Taal Volcano so far. So maging alisto pa rin tayo kahit na mas kokonti ang ating mga pagyanig. Pero di gaya sa bahagi po ng Mindanao at Eastern Visayas, mas marami pa rin talaga ang naging paglindol dyan. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend, May 24, 2024.
nandito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, May 24, 2024. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit namin na time sa ating website na www.primoweather.com para sa mga gusto nyo malaman yung pinakadetalya at user-friendly. At lahat nandito na makikita at para hindi na kayo mahirapan pang kumalkal sa Google Maps at sa mag-search pa sa Google para sa mga detalye natin at lalo na naka-convert na agad ito sa oras natin sa Pilipinas. Especially, naka-integrated na to at dynamic ang galaw ng mga data feeds. At visit na naman din sa aking webpage para sa lalo na sa lagay ng ating panahon and real time mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.